Sinabi ko na naman kasi sa'yong huwag ka nang magiganti. Ani Blake mula sa kabilang linya. Galing na sila sa kondo nito pero tumawag pa rin matapos niyang padalhan ito ng mensahe na nasa tapat na sila ng mansyon. Sino bang sumuporta sa kalokohan ko? Hindi ba ikaw? Sabi mo pa, kung ikaw ako, susunggaban mo si Lyndon. Inis niyang sagot. Dinig niyang nagmaktul ito at maaaring naalalang sinabing yon. Sa tansya niya ay nanguso pa to. Kasi naman, sino bang tatanggi sa yamin na lalaki? Malamang hindi ako. Pero seriously, kung mapapahamak lang kayo dyan, bumalik na lang kayo sa kondo ko. Mas safe dito kaysa sa tabi ng ukampo. Napabuga siya ng hangin at nilingon ang kambal sa backseat. Pareho ng tulog ang dalawa. Bukod sa napagod ang mga ito sa biyahe, malungkot pa dahil hindi nakabili ng mga libro. Basta, hahanap na lang ako ng paraan paano aalis dito. Muli siyang bumuntong hininga. Nalulungkot para sa mga anak niya. Pakaramdam niya, dinala niya sa isang malaking giyera ang kambal at hindi alam kung paano sila poprotektahan. Masyado ko na yatang pinahihirapan ang mga anak ko. Tingin mo ba mas magiging okay kung kami na lang tatlo ang magkakasama? Siyempre exemption ka, malungkot niyang bigkas. Gusto ko na lang bumalik sa Canada, Blake. Yun na lang ang gusto niyang gawin ngayon. Dapat pala na kontento na lang siya sa buhay niya. Pero kasi hindi siya makatulog at matahimik na hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya. Dinig niyang bumuntong hininga si Blake. Pag-isipan mo mabuti yan. Kung nakakasama na sa kambal, tama na. Pero ngayon, diyan ka na muna sa mansyon. Baka magalit si Lyndon at kung ano pang gawin sa inyo. He won't hurt me. I am sure of that. Kumpiyansang sagot niya. Alam niyang hindi siya nito pagbubuhatan ng kamay. Tatakutin siya nito pero hindi sasaktan. Ilang beses na nga niya itong sinampal pero hindi naman siya ginantihan. Bahala ka. Mas magandang mag-ingat ka pa rin. One call away lang ako kung kailangan mo ng tulong, sis. Pagpapaalam nito. Matapos ang tawag ay bumaba na siya sa sasakyan upang buksan sana ang gate. Kaya lang napatigil siya matapos makitang bukas na yon at nakatayo pa sa gilid si Lyndon na mariin ang titig sa kanya. Where have you been? Hindi ka talaga masunurin. Bungad nito, umirap siya. Hindi ito sinagot at basta na lang muling pumasok sa sasakyan at pinaandar yon. Papasok sa garahe ng bahay. Alam niyang susundan siya ni Lyndon pero hindi niya ito inintindi. Maingat na lang niyang binuksan ang backseat at marahang binuhat si Siren na mahina pang humihilik. Iiwasan mo ba ako? Bakit? Bumalik ka sa crush mo? Mariing tanong nito. Muli siyang napatigil at halos manginig ang tuhod matapos maalala si Malcolm. Mabuti nga't nakatakbo sila paalis dahil baka gumawa pa ito ng gulo sa loob ng mall. Dapat yata'y patahimikin na niya si Malcolm sa kulungan para naman maging matiwasay ang buhay niya. Hindi ba't sinabi kong dapat nandito ka na bago pa lumbog ang araw? Muling tanong nito. Muli siyang napairap. Move, Lyndon, iaakyat ko ng anak ko. Kaya lang hindi ito musog man lang. Tabi sabi, baka lumukin sa Sander kapag hindi ko kagad nabalikan dito. Napatigil siya at natameme nung marahan siya ditong iginiya sa gilid. Pagkatapos ay maingat nitong binuhat si Sander. Ito pa ang nagsara ng pinto ng sasakyan. Ang malala, inunahan pa siyang pumasok sa loob ng bahay. Napamaang siya pero sumunod din. Muntik pa siyang ma-out of balance nung pakyat dahil sa bigat ni Siren. Are you alright? Napalingon siya kay Lyndon na nasa tuktok na. Kinunot niya ang noo at hindi ito sinagot. Dapat ngayon pa lang ay iiwasan niya na ito kung plano niyang makaalis kagad sa mansyon. Kahit nasa dati siyang bahay, pakaramdam niya hindi pa rin siya safe lalo na kung kasama si Lyndon. Hanggang sa mapalitan niya ng damit si Siren ay yun pa rin ang gumugulo sa isip niya. Kung siya lang sana'y kakayanin niya ang lahat ng pagsubok. Pero dahil may anak na siya, mas mahirap nang magdesisyon. Ang kambal na lang ang pamilya niya at ayaw niya ng pati ang mga ito'y mapahamak. I changed Sanders' clothes. Are you done? Sinilyapan niya si Lyndon na nakasandal sa pinto. Hindi siya sumagot pero kinumutan niya ng mabuti si Siren para makalabas na rin. Gusto nga sana niyan doon matulog kaya lang malamang na hindi papayag si Lyndon. Hinintay pa nga siya nito hanggang sa maisara na niya ang pinto ng kwarto ni Siren. Wala siyang balak na kausapin ito.
Tinatantya niya ang magiging desisyon pero mukhang wala ring balak ang lalaking hindi siya kausapin. Saan ka ba talaga nanggaling at inabot kayo ng gabi? Are you planning to leave me? Mariing tanong nito. Naipirmi niya ang mga labi tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Pero napasigaw siya noong hilahin niya itong kanyang siko. Ano ba, Lyndon? Kailangan ko pa bang i-report sa'yo lahat ng lakad ko? Hindi ka pa ba masaya nandito ako umuwi? Singhal niya. Tingin niya ay nagdilim ang paningin nito sa kanya pero binitawan din naman niya ang siko niya. Nagsisisi ka na ba na nag-apply ka sa trabahong ito? Gate nito, nakangisi siya nitong nilingon. Bakit? May choice ba ako kung hindi ako tinanggap ang alok mo? Wala. See? Dito rin naman ako babagsak. Paniguradong hihilahin mo rin ako sa ganito. Lugi nga lang ako kasi kotse pa lang ang natatanggap ko sa mga pinangako mo. Humakbang siya palapit dito. Kung gusto mong maging updated sa mga lakad ko, bigyan mo ko ng trabaho sa kumpanya. Bulong niya sa lalaki na kinaigting ng panga nito. Noong hindi ito sumagot ay inirapan niya to. Tinalikuran at dumiretso sa walk-in closet. Malamang na hindi naman ito papayag. Mas nakaka-relax pa ang maligo kaysa makausap si Lyndon. Para niyang ginigisa ang sarili sa apoy at pighati kapag kausap ito. Madalas na walang patutunguhan. Paglabas niya sa walk-in closet ay nakita niya itong nakaharap sa bintana. May hawak na sigarilyo pero hindi naman nakasindi. Napailing siya at dumiretso na lang sa banyo. Sandaling naghubad bago pumailalim sa shower. Kung gusto niya ng mapayapang buhay, kailangan na niyang lumayo. Bukod sa delikado na sila kay Lyndon, delikado din sila kay Malcolm, na anumang oras ay magpapakita sa harap niya. Malamang na ikagalit pa yun ni Cindy kapag nalaman ito. Baka pagantihan nito ang kambal. Iba pa naman ang mag-isip ang pinsan niya, mas lalo ng kanyang tita Maureen. Napabuntong hininga siya tinayaang basahin ng tubig ang buong katawan niya. Kaya lang inapamulat siya matapos maramdaman ang matitipon ng brasong umiikot sa kanyang tiyan. Nahigit niya ang hininga noong lumapat ang hubad nitong katawan sa kanyang likod. Dikit na ramdam niyang kahubdan nito. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Napalunok siya. Balak na baklasin ang yakap nito. Ngunit mahigpit pa yon sa bakal. Leave, Lyndon. Kung hindi mo rin lang kayang ibigay ang hiling kong trabaho, mas mabuti pang mawalan ka ng karapatan sa katawan ko. Mas sumigpit ang yakap nito sa kanyang tiyan. Is that really what you want? Napasinghap siya sa init ng hininga nito na dumapo sa kanyang balat. Ang balak niyang pagtulak dito ay nahinto matapos dumampi ang mga labi nito sa kanyang hubad na balikat. Nagkawatak ang paghinga niya at tila siya binitin pariwari sa halik nito. Namigat ang paghinga ni Beth sa bawat dampi ng labi ni Lyndon sa kanyang balikat. Ang malapad nitong dibdib sa kanyang likod ay sapat na upang kuhanin ang buo niyang lakas. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay tila pinapaso. Kung hindi bukas ang shower ay malamang na nagliliyab siya. Napapikit siya ngunit napamulat noong patayin nito ang shower. Nawala ang tubig na kumakalma sa katawan niya. Gusto mo talagang magtrabaho sa kumpanya ko? Maingat nitong tanong bago siya marahang hinarap. Ang mga kamay nito ay nakahawak na sa magkabilang braso niya. Nagtama ang kanilang paningin. Ang mga kuyamangging mata nito ay nagbabaga ngunit may kalakip na galit. Napasinghap siya. Gusto ko pero kung ayaw mo hindi ko ipipilit. Iba na ang gusto niya. Ang gusto niya ay makaalis na sa poder nito. Makalayo sa lalaki tumira ng tahimik. Sumilay ang ngisi sa mga labi nito pagkatapos ay marahan siyang sinandal sa pader. I am not a fool, Beth. You have other plans. Mahinang pagkakabigkas nito pero sapat na yun upang malaki ang mga mata niya. Ha? Masama na bang magdesisyon? Fine, I'll give you what you want. Papayagan na kitang magtrabaho sa kumpanya. Kung papayag kang bigyan ako ng kambal na anak. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi nito. Ang titig nito'y malalim kaya't alam niyang hindi ito nagbibiro. Isasama mo sa plano mong mga anak ko? Gigil niyang bulong. Naiinis na madadami ang kambal, lumukwang ito na ikinasiksik niya sa pader. Ilang hibla na lang ang layo nito sa kanyang muka. Kitang-kita niyang tangos ng ilong nito. I am not talking about your twins, Beth. I am talking about you. Carrying my potential twins. Bulong nito. Nalanghap niyang mabango at mainit nitong hininga. Mas lalo yata siyang naliyo dahil doon. Naubos ang lakas niya para itulak ito. Ang mga kamay na dumantay sa dibdib nito'y hindi gumalaw.
Nanatili lang sa malapad na dibdib ng lalaki. No, Lyndon. Hindi ko ipagbubuntis ang kambal mo. Hindi na ako papayag na walang kondom. Tsk, wala akong kondom dito, Beth. You will not enjoy it if you don't. Not feel me skin to skin. Ngumis ito, siya naman ay umawang ang mga labi. Balak niya na itong itulak ng tuluyan, ngunit bumaba ang mga labi nito upang sakupin ang sa kanya. Ang buong likod niya ay dikit na sa pader habang ang buong katawan naman ito ay dikit na dikit sa kanya. Kinukulong nitong ulo niya sa mga palad na nakalapat sa pader. Gusto niyang itikom ang mga labi ngunit huli na. Ang marahas nitong halik ay naging marahan at masuyo. Ang kamay niyang nasa dibdib nito'y kusang humawak sa balikat ng lalaki. Wala sa loob na sinagot niyang mga halik nito. Napamulat siya nung tumigil ito sa halik. Napalunok matapos makitang nagbabagang mga mata nito sa init at pagnanasa. Alam niyang sinasalamin nitong mga mata niya. Ramdam na ramdam niyang init na naglalakbay sa kanyang katawan mula sa kanilang magkadikit na ibaba. Sapat na yun upang siya'y maging handa sa ritmong sisimulan nito. You are forcing me, Lyndon. Madiin niyang akusa upang pagtakpan ng sariling init. Umiwa siya ng tingin noong umisito. Amay, pinipilit ba kita, Beth? Hindi siya nakasagot, nawala na rin kasing protesta sa katawan niya at tanging. Kagustuhan na lang na maramdaman ng lalaki nangunguna sa isip niya. Pakiramdam niya, nagiging marupok at tanga siya sa ganitong pagkakataon. Bibigyan kita ng pagkakataong tumakbo at umiwas, Beth. Pero kapag hindi ka umalis ngayon, wala nang bawian. Mariing bigkas nito bago binaba ang binti niyang nasa bewang nito. Napabaling siya mula dito dahil doon. Napatitig siya ng matagal sa lalaki at walang halong birong mga mata nito. Bumigat ang paghinga niya. Pagkakataon niya na ito upang makawala sa lalaki. Heto na tsansa niya upang lumayo. Pero ayaw gumalaw ng mga paa niya. Tila naman hidama ngayon sa kinatatayuan kahit pa. Sinisigaw ng isip niya na tumakbo. At noong bahagyang lumayo si Lyndon upang bigyan siya ng daan, ang kamay niya ang kusang yumakap sa bewang nito dahilan upang magdikit muli ang katawan nila. Tumikwas ang kilay nito tila pinipigilan lang ang sarili na pagalitan siya. Usunggaban siya muling nahalik dahil sa kanyang ginawa. Pakiramdam niya kung lalayo ang lalaki sa kanya babagsak siya anumang oras. Nanghihina ang mga tuhod niya. Don't you want to run away? Maingat nitong tanong. Napapikit siya tumigpit ang kapit sa bewang nito. Stay, Lyndon. I will not run away. Nanghihinang pagkawala ng mga salitang nasa isip niya. Hindi ito sumagot ngunit noong tignan niya, bumahid ang galak at init sa mga mata nito. Sunod niyang nalaman ay ang marubdob nitong paghalik sa kanya. I told you, we want each other. Hindi siya nagsalita, inipon pa niyang lakas niya. Pero muntik na siyang mapasigaw nung bumukas ang shower at muli silang mabasa. Noong makitang reaksyon niya kagad itong pinatay ang shower. How dare you, Lyndon? Gusto mo yata ako mamatay ng maaga. Mahina itong tumawa at lumayo ng bahagya sa kanya. Sorry, I thought you want to continue batting. Pangaasar nito. Umirap siya at binigay ang lahat ng bigat sa lalaki. Carry me, Lyndon. I'm too tired to walk. Paglalambing niya. Ngayon lang naman siya maglalambing. Baka bukas kasi magkaaway na naman sila. Napangiti siya noong buhatin siya nito. So heavy. Reklamo ito na ikinanguso niya. Nagre-reklamo ka? Of course not. I didn't go to the gym for nothing. Pagyayabang nito. Napangiti siya at ninamnam ang pagbuhat nito. Noong makalabas ay hindi sila dumiretso sa kama. Sa sofa sila bumagsak na ikinainit ng mga pisngi niya. Humiga ito doon kahit basa pa sila. Nanatili siya sa ibabaw. Yakap-yakap nito para hindi mahulog. Kagaya dati. I love this sofa. Minsan bigla na lang pumapasok sa isip ko na may nangyari sa atin dito. Ang wild ng panaginip ko. Pagkwento nito, napalunok siya. Alam naman niyang hindi panaginip yun. Do you want to do it? That love making here in the sofa? May ingat niyang tanong. Dinantay niya pisngi sa dibdib nito nung bigyan siya ng sulyap. Is it a really love making? Napataas ang kilay niya. What do you want to call that? Tawag ng laman? Sarkastiko niyang tanong pero siniksik pa rin ang ulo niya sa malapad nitong dibdib. Of course not. I would never call it like that. For me it is love. Making for as long as you see the same thing. Muli siyang napangiti. Malabo siyang magkagustuhan ni Lyndon. Pero gusto niyang pakiramdam ng ganun din ang tingin nito. Gusto niyang pakiramdam na manatili sa bisig nito kahit alam niyang bawal. Paano ba natin ginawa dito base sa panaginip mo?
Nag-init ang mga pisngi niya sa sariling tanong. Ang masuyong tingin ni Lyndon ay napalitan din ng init. You riding me is the right picture, baby. Nahirapan itong bigkas na marahil na alalang ginawa nila doon. Pareho sila nagkatawanan ni Lyndon matapos yun. I'm just kidding, you don't have to do that. Pigil nito sa kanya. Himala na itong pumigil sa kanya ngayong samantalang itong madalas ang nag-uudyok. Ngumisi siya. Change mind? Natatakot ka bang mas magaling ako sa'yo? Pangaasar niya, ngumisit at ginawang una ng parehong braso. Kitang-kita niya tuloy kung paano mag-flex ang mga muscles nito. Go on, make sure that I will enjoy this ride. Hamon nito. Napairap siya pero ngumisi rin. Huminga siya ng malalim at tumitig kay Lyndon bago inangat ang sarili upang simulan ang balak niya. Ngunit kusa siyang napatigil matapos mag-flash sa alaala niyang pangyayari sa hotel kung saan siya rin ang nasa ibabaw. Napapikit siya noong sumakit ang ulo niya. Bumalik sa alaala niyang buong pangyayari. Madalas niya itong mapanaginipan noon lalo na nung buntis pa siya sa kambal. Pero madalas na walang ulo ang lalaki sa kanya. Pero ngayon ay may ulo na to. Kaya lang ay blurred pa rin ang mukha. Kinuyom niyang mga kamao tila pinapaalala sa kanyang tatay ng kambal. Napasinghap siya noong mangilid ang luha sa mga mata niya. Nagkakasala ba siya sa tatay ng mga anak niya? Gusto ba ng tadhana na hanapin ito't bumalik sa lalaki? Mali ba lahat ng ginagawa niya? Hindi niya namalay na paupo na rin si Lyndon. Nasa kandungan na siya nito't nakaalalay sa likod niya. Are you alright? Maingat nitong tanong, sinilip nitong mukha niya kaya't mabilis siyang umiwas ng tingin. Sakto yun sa pagbagsak ng isang luha sa kanyang pisngi. You're not ready for this. It's fine, don't force yourself. Hindi siya umimik pero kumapit pa rin sa lalaki noong buhatin siya muli nito at dalhin sa kama. Maingat siyang nilapag at kinumutan bago ito sumiksik sa kumot at yumakap mula sa kanyang likod. Marahan din itong pinataka ng halik ang batok niya. Ang matipuno nitong braso umikot sa tiyan niya at hinapit pa siya palapit sa katawan nito. Kung sinabi mo lang kanina na ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Ayoko namimilit ng babae pagdating sa kama. Hindi siya sumagot at tumitig lang sa pader. Hinayaan niyang ganun ang isipin nito kaysa naman sabihin niyang naalala niyang tatay ng kambal. Tsak na magagalit ito lalo. Pinikit niya na lang ang mga mata, pakiramdam niya ngayon napaka-unfair niya sa kambal. Nagkamali ng desisyon niyang ito. Imbis na hanapin ang tatay nila sa ibang lalaki siya tumakbo. Alam naman niyang sabik sa ama ang dalawa pero binaliwala niya. Paano naman kasi niya hanapin ang lalaking tatulang ang naaalala niya? Kung saan ang naalala niya itsura nito kahit hagip lang ay susubukan niyang kilalanin. Nakatulog siyang yun ang iniisip at mabigat ang pakiramdam. Pagising niya wala na sa tabi niya si Lyndon, may suot na rin siyang malaking t-shirt nito. Nasapo niyang noong biglang umupo. Pero napaangat ang ulo niya nung bumukas ang pinto, pumasok mula doon si Lyndon. Nakapambahi lang kahit na may pasok ito sa opisina. Napatigil siya kalaunan at nalaki ang mga mata matapos maalalang pumayag nitong magtrabaho siya sa kumpanya. Anong oras ka papasok sa opisina? Sasabay ako. Taranta siyang bumangon ngunit mariin siya nitong tinitigan. Hindi siya nakakilo sa titig nito. Mas lalo na noong lumapit ito tumayo sa harap niya. The kids look so sad. Hindi mo raw binili ang libro. May diin ang tanong nito. Nangunot ang noon niya. Alam naman niyang nalungkot ang mga anak pagkatapos nilang tumakbo paalis sa bookstore. Sander told me you were already inside the bookstore with Avril. But when this man came, you suddenly ran away with the twins. Ang malamig nitong boses ay nagpakabog sa dibdib niya. Nanginig ang tuhod niya at napaupo sa kama sa kaisipang si Malcolm, ang tinutukoy ni Sander. Who is this man, Beth? Gusto ba niyang akuin ang mga anak mo? May kalakip na inis ang boses nito. Napapikit siya ng mariin. Komportable na yatang kambal sa kanya at nakakapagkwento na. Akala ko kasi kidnapper kaya ako tinakbo ang kambal. Pag-ararason niya. Kidnapper? Napatawa ito ng mahina. Kidnapper inside the mall. Are you kidding me, Beth? Napataas sa mga balikat niya sa sigaw nito. Saan kayo nagpunta pagkatapos noon? Sa pulis? Nakagat niya ang labi. Wala siyang mahanap na matinong sagot mula sa utak niya. Kay Blake, namiss na rin kasi ng kambal si Blake. Pag-amin niya. Totoo naman din iyon, nagtago sila sa kondo ni Blake. Natakot din kasi siyang baka sinundan sila ni Malcolm. Sa kanya ka na naman tumakbo. Bakit hindi ka sa mansyon tumakbo? Hinanakit nito. Paano siya tatakbo sa mansyon kung alam ni Malcolm ang mansyon?
Natatakot na nga siyang baka bigla itong magpakita sa labas. Tumikim siya at ayaw na lumalim pa ang usapan. Baka masabi pa niyang si Malcolm ang lalaking ikakaalburuto nito. Baka masundan kami dito, may hinang sagot niya. Gusto na niyang takasan ang usapan ngunit wala yatang balak si Lindo na palagpasin iyon. Who's the man then? I-describe mo, ipapahanap ko kay Mark. Tila sinipa ang dibdib niya at napalaki ang mga mata. Bakit? Anong gagawin mo kapag nahanap mo? Kinabahan siya nung umisito. Ano ba dapat, Beth? Kilala mo ba? Hindi, curious lang ako. Napailing ito. Ipapablatter ko para hindi na makalapit sa inyo. Natahimik siya. Gusto din naman niyang ipablatter si Malcolm pero ayaw niyang ipaalam na si Malcolm yon. Siguradong malalaman itong kasal siya kay Malcolm kapag nagkataon. Don't bother, napagkamalan ko lang siguro. Kidnapper yon, muntik na siyang mautal. I don't care, Beth. Ayoko ng kahit anong banta para sa kambal. Napamaang siya at naikuyom ang mga kamao sa inis. Bakit? Kasi gagamitin mo sila? Sasabihin mo sa lolo mo na anak mo sila? Matapang siyang nag-angat ng tingin sa lalaking nasa harap niya. Hindi ako papayag na madami ang mga anak ko dito, Lyndon. Sino bang nagsabing idadamay ko sila? I only want them to be secure and safe. Nasa poder ko kayo at pangangalaga. Gusto mo bang pabayaan ko na lang na kunin sila ng kung sino? O baka tatay nilang gustong kumuha sa kanila? Makahulog ang tanong nito. Natameme siya, hindi naman si Malcolm ang ama ng kambal pero hindi siya makasagot. Tumayo na lang siya at nilakasan ng loob. Bakit hindi ka pa nakaayos? Hindi ka papasok sa opisina? Palit niya sa usapan upang iwasan ang mga katanungan nito. Gumisit at sinulya pa ng suot niya. Get dressed in something comfortable. Wala akong balak na pumasok sa opisina. Aalis tayo, ready na rin ang kambal. Napatanga siya at naguluhan. Pinigilan niya ang siko ng lalaki nung tumalikod ito. Saan tayo pupunta? Tamad siya nitong nilingon. Sa bookstore, I will buy them books because their mother failed to do so. Hindi ko kayang makitang malungkot ang mga anak mo. Wala ring nagawa si Beth kung hindi sumunod kahit pa gusto niyang umayaw sa lakad na yon. Paano ba naman siya kukontra kung tuwang-tuwa ang kambal? Pakiramdam niya nga'y nagtatampong mga ito't puro si Lindo lang kinakausap. Para siyang hangin sa gilid kahit pahawak-hawak niya sa kamay si Siren. Kahit nasa loob ng mall. Mabuti na lang ibang mall yun kung hindi magpapanik siya at baka makita ulit sila ni Malcolm. Pwede po bang sa bookstore na kagad tayo? Tanong ni Sander kay Lyndon. Hawak ito ng lalaki sa kamay. Ni hindi nga lumapit sa kanyang anak sa sobrang kasabikan. Sure, buy what you want, young boy. Ngumiti ito't ginulong buhok ni Sander. Lumawak ang ngiti ni Sander. Patakbo itong pumasok sa bookstore. Can I buy books too? Nahiyang tanong ni Siren kay Lyndon. Dumuko ang si Lyndon at gumiti kay Siren. Yes, little girl, bilhin mo lahat ng gusto mo. My treat. Sunod na lang niyang namalayan ay kumawala sa hawak niya si Siren at patakbo ring pumasok sa bookstore. Siren, careful! Sigaw niya ngunit tuloy-tuloy lang ang anak. Napabuga siya ng hangin, hinarap si Lyndon ngunit papasok na rin sa bookstore ang lalaki habang nakapamulsa. Literal na iniwan siya sa labas. Sumiksik ang pagtatampo sa puso niya, hindi man lang siya hinila ng kambal papasok sa bookstore. Nakalimutan yata nilang kasama siya. Napapikit siya ng mariin nung bahagyang sumakit ang ulo niya. Nagdadalawang isip siya kung liliko o papasok din sa bookstore. Ngunit napamulat siya matapos makaramdam ang hawak sa palapulsuhan niya. Tss, akala ko naman nakasunod ka. Mahinang bigkas ni Lyndon bago siya hinila papasok sa loob ng bookstore. Napairap siya at balak itong singhalan. Paano pa siya sisingit kung pumapapel ito sa mga anak niya? Nakalimutan ko kasing ako palang mommy nila. Papansin ka kasi dyan. Mahinang parinig niya. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Binawin niyang kamay mula sa hawak nito at lumapit kay Siren na namimili ng fairy tale stories. Hindi talaga siya nagkamali. Minsan lang talaga maglambing si Lyndon. Sa kama lang yata. Mali kahit doon ay marasto. Mommy, pwede ko po bang bilhin lahat ng ito tapos basahin niyo sa akin sa gabi bago matulog? Napalingon siya kay Siren. Nasalubong niyang pangungusap nitong mga mata. Maliit siyang ngumiti bago pinantayan ng tangkad nito. Sure baby, gusto mo ba ng storytelling? Bakit hindi mo kagad sinabi? Ngumuso to. Hindi pa niya ito nababasahan ng libro kahit kailan.
Hindi niya rin alam na gusto rin nito ng ganun. I know you're tired from work, mommy. Tapos sabi ni Kuya Sander next time na lang daw kapag free day mo po. Pero lagi kami trabaho noon sa Canada. Paliwanag nito, umawang ang mga labi niya. Nanakit maging ang lalamunan niya. Nilunok na lamang niya ang bikig na nararamdaman sa lalamunan. Mahina niya itong niyakap at tinalikan sa sentido. I'm sorry baby. Kung sinabi mo gagawa ako ng oras. Hindi bale. Every night na kitang babasahan ng libro, alright? Nalaki ang mga mata nito. Mabilis na tumango. Mamayang gabi na po mag-start? Mahina siyang napatawa. Ayaw mo ba? No, gusto ko mommy. Tuwang-tuwa ito. Lahat yata ng klase ng fairy tale ay kinuha nito. Siya na nga ang humawak sa iba. Hindi niya alam na mahilig din ito sa libro kagaya ni Sander. Bahagya siyang natismaya sa sariling hindi niya napansin ng mga gusto ng kambal. Akala niya sapat ng atensyong binibigay niya. May kulang pa pala. May hindi pa siya alam. Sa naisip ay hinanap ng mga mata niya si Sander. Nakita niya itong masayang kausap si Lyndon. Nasa corner sila ng mga makakapal na libro. Mga librong ginawa na ng movie. Napalunok siya noong makitang ngisi ni Lyndon. Binabasa nitong likod ng libro habang si Sander ay nagsasalita sa harap nito. Mukha namang nakikinig ang lalaki pero ang mga mata'y nagbabasa. May hilig din ito sa libro. Bahagyang lalaki ang mga mata niya noong silyapan siya nito. Napaangat ang balikat niya at walang tigil sa pagkabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan pero hindi na siya muling tumingin sa lalaki. Hanggang sa makalabas sila sa bookstore, nagpresenta din itong ilagay na munang pinamili sa sakyan nito bago sila kumain. Hawak niya sa magkabilang kamay ang kambal at dinala sa kids corner. Hindi niya alam kung may naging kaibigan ba ang dalawa sa abroad. Pero ngayon gusto niya makahalubilang mga ito ng ibang bata. Kaya lang maling desisyon yatang ginawa niya matapos mapatitig ang dalawa sa isang batang inaasikaso ng daddy nito. He's lucky, ani bigla ni Sander. He must be very happy. Meron siyang daddy, tayo wala. Segunda ni Siren, nagsalubong ang kilay niya. Hindi niya alam kung pinaparinggan ba siya ng kambal pero tinatamaan ang konsensya niya. Gusto niyo bang maglaro doon sa maraming balloons? Maingat niyang tanong. Sino pong sasama maglalaro sa amin? Wala naman po kaming daddy. Malungkot na bigkas ni Siren. Nakagat niya ang mga labi. Pwede namang siya pero hindi niya masabi. Nagigilty siya para sa mga anak. Paano niya ipapakilala ang daddy nila kung siya mismo hindi ito kilala? Ako. Kids, do you want to play? Ani Lyndon. Mukha pang hingal ang lalaking tumatakbo pa yata makarating lang kagad sa kanila. Agad na bumitaw sa kamay niya si Siren at tinilang kamay ni Lyndon. Sure, ikaw muna pong daddy namin ngayon. Ani pa nito na parehong nagbigay gulat sa kanila ni Lyndon. Nilingon siya ng lalaki na tila humihingi ng permiso sa kanya. Napalunok siya. Hindi alam ang sasabihin. Ni hindi niya napigilan si Siren na tuluyan ang nahila si Lyndon sa loob ng maraming lobo. Nanghina siya at gustong maupo ngunit walang maupuan. Napapikit siyang muli ng mariin. Nahihiya na kailangan pang manghiram o may magpanggap na daddy para sa kambal. Imbis na dapat ay totoong daddy nila ang kasama. Naikuyom niyang mga kamao. Kahit naman gusto niyang hanapin ang lalaki hindi niya magawa. Mommy! Mahinang tawag sa kanya ni Sander. Napamulat siya't kagad nang ngumiti sa anak. Seryoso ito pero kita niyang bahagyang pangingilid ng luha nito. Nataranta siya't pinantayan ito. May masakit ba sa'yo? Sabihin mo kay mommy please. Agad niyang sinuri ang mukha nito maging ang katawan. Kinakabahan na baka may masakit dito. Wala po. But can I make a request? Tumigil siya at nakahinga ng maluwag. Inayos niya ang buhok nito at binigyan ng masuyong ngiti. Sure, anything for my baby Sander. Tinasbaba niya pang mga kilay. Kaya lang seryosong anak niya. Sinulya pa nito si Siren at Lyndon bago siya muling tinignan. Huminga ito ng malalim. Pag-angat ng tingin nito ay bumagsak ang luha sa pisngi nito na kanyang kinataranta lalo. Mommy, can we call him daddy? Pwede po bang siya na lang ang daddy namin? Request nito na sumipa sa dibdib niya. Ano ang gagawin ni Bethany ngayong gustong maging daddy ng kambal si Lyndon? Maging malinaw na kaya kay Bethany ang itsura ng lalaking nakasiping niya at ama ng kanyang mga anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.